Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Goshen PH, shoutout kay Jeps Healthfield, at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, hinawakan niya ang kamay ni Yui at ito ay nagtanong. Miss Yui, maaari mo ba ulitin ang sinabi mo? Sabi ni Sophie nang mahina sa tono ng malungkot. Oo, kapag ang lola na niya ang pinag-uusapan, ang puso ni Sophie ay lubos na nalulungkot, lalo na nang naisip niya ang nangyari sa kanyang lola, na akala ng lahat ng mga mangkukulam na elf lalo na si Sophie na si matandang Loss ay masasawi. Galit na galit din ang puso nito ni Yui, lalo na nung nagbanta pa itong si Charlie. Sinabi ng buo ni Yui kay Sophie ang kanyang nalaman tungkol kay Charlie. Tama ka sa iyong narinig, Sophie. Ang Charlie na iyan ay mapanganib, dahil ang nilalang na gumawa ng masama sa inyong lugar at nagnakaw ng gamot sa lugar nyo ay siya ang may gawa. At ang nangyari sa iyong lola ay siya din ang gumawa. Oo, sinabi na ni Yui kay Sophie ang lahat ng kanyang nalaman. Para si Charlie ay hindi na makagawa ng mga masamang gawain laban sa ibang mga elf lalo na sa kanila ni Daryl. Nang marinig ito ni Charlie, napatunayan niya nga na alam na ni Yui ang lahat. Nangangamba si Charlie at sobrang natatakot sa mga oras na ito. At si Sophie naman ay tumulo ang kanyang mga luha sa dalawang mata nito. Namumula ang mga mata ni Sophie, na ang kanyang pagiging mapanganib na mangkukulam ay ito ay lumabas. Sobrang tumaas ang spiritual na lakas ni Sophie, at ang kanyang katawan ay nababalutan ng itim na usok. Oo, hindi na napigilan ni Sophie na lumabas ang tunay nito itsura at ang lakas nito ay sobrang lakas. Mas malakas pa ang spiritual na ito nung nakalaban niya si Lin. Oo, may tinatago pa palang lakas itong si Sophie. Lalo na kapag ito ay lumabas na ang tunay niyang katayuan, na isa siya sa pinakamalakas na elf mula sa mga mangkukulam. Ang lakas ng aura ni Sophie ay lubos na naramdaman sa buong lugar ng mga elf. Ang spiritual na ito ay parang spiritual na lakas din ni Lin nung kanyang ginamit ang buong lakas nito. Dahil sa pagkalungkot sa puso ni Sophie, ang natutulog nitong kakayahan bilang isang mangkukulam na elf ay lumabas. Sa lakas ng spiritual na ito, ang hangin ay sobrang lakas. Sila Charlie at Yui ay hinangin ng hindi kalayuan at ang mga puno sa paligid ay nagsitumbihan. Nang maramdaman ng mga nagsesenay sa lugar ng pagsesenay, naglabasan ang mga elf sa loob nito. Dahil ramdam na ramdam nila ang spiritual na lakas na iyon. Sobrang nakakatakot ang spiritual na tinataglay ni Sophie ngayon. Naramdaman nilang lahat ang spiritual na ito, ay hindi galing sa normal na elf. Dahil ang spiritual na ito ay bumabalot ng maitim na aura at ito ay sobrang mapanganib. Sa lugar kung nasaan ang kubo ni Daryl ay ramdam din ni Master Ken ang spiritual na tinataglay ni Sophie. Laking gulat ni Master Ken ang spiritual na ito. Kanino nagmula ang spiritual na iyon? Ang spiritual na ito ay tumataglay ng masamang aura. Naku, nasa labas pa naman ang dalawang bata na iyon. Lalo na ang apo ni matandang Loss. Nangako pa naman ako sa matandang Loss na ako na ang bahala sa kanyang apo. Kapag may nangyari sa kanyang apo, ako ay lubos na mapapahiya sa lahi ng mga mangkukulam na elf lalo na kay matandang Loss. Nasaan na ang dalawang iyon? Bulong ni Master Ken. Maya-maya pumikit ang dalawang mata ni Master Ken upang malaman niya saang lugar nagmamula ang masamang spiritual na iyon. Maya-maya nalaman niya na malapit sa lugar ng pagsesenay doon nagmamula ang malakas na spiritual na kanyang nararamdaman. Mabilis na tumungo si Master Ken sa lugar ng pagsesenay. At sa kabilang banda, naglabasan din ang mga malalakas na matatandang elf at ang mga kasundaluhan. Naramdaman din nila ang mapanganib na spiritual na iyon.
Kaya ang mga matatandang elf at lahat ng kasundaluhan ng lahing elf ay nagtungo kung saan nila nararamdaman ito. Nagkagulo sa buong lugar ng elf. Samantala si Sophie ay nakatayo peren at ito ay nakatingin kay Charlie. Nakafocus lang ang tingin ni Sophie dito kay Charlie at hindi ito umiimik. Naramdaman ni Charlie ang masamang aura na bumabalot kay Sophie. Nais nitong humingi ng tulong upang siya ay makaligtas sa kamay ni Sophie. Wala nang nagawa si Charlie kung hindi subukan pigilan si Sophie. Hinimok ni Charlie ang buong spiritual niya at ito ay gumawa ng isang bow. Mabilis pinakawalan ni Charlie ang arrow mula sa kanyang bow na ito ay binabalutan ng spiritual ni Charlie. Nang makarating ang arrow kay Sophie, agad itong nasunog nung tumama ito sa maitim na usok na bumabalot kay Sophie at ito ay nawala ng parang bula. Ano? Ang arrow na nagmula sa aking bow na may spiritual ko ay naglaho lang ng ganon-ganon. Ano bang nilalang ito? Sobrang takot na takot si Charlie sa kanyang nakita. Samantala ang mga elf na nasa loob ng pagsesenay ay nakarating na malapit kila Sophie, Yui at Charlie. Nakita nila ang buong paligid ay nakakatakot dahil sa aura na kanilang nararamdaman mula kay Sophie. Nang mapansin ng isang mag-aaral si Sophie agad itong nagsalita. Di ba yan ang babaeng pumasok kanina sa lugar ng pagsesenay na kasama ni Miss Yui? Siya yung nakastorbo sa ating paglilinang, nang ito ay humingi ng tawad sa kanyang nagawa, at mabilis itong lumabas sa lugar ng pagsesenay. Tama nga siya nga iyon. Napakalakas pala ng babae na iyon. Buti na lang hindi natin ito pinagalitan kanina. Maya-maya, napansin din ng isang elf si Charlie. Si Charlie ba iyon? Tinuro ng isang elf sa iba si Charlie. Tama si Charlie nga iyon. Tila ba si Charlie ay sugatan? Ano ang nangyari? Si Charlie ba at ang babae na iyan ay naglaban? Nako ang Charlie na talaga na iyan. Masyado siyang bully, na kahit sino na lang ay ginagawan nito ng masama. Masyado talagang mapangahas yan si Charlie, at nakatagpo siya ng isang nilalang na labanan siya at nasusugatan ng ganyan. Sabi ng ibang mga elf. Oo, alam na alam nila na si Charlie ang may kasalanan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Alam nila ang ugali ni Charlie ay masyadong bully. Sinabi ng isang elf na, tama lang kay Charlie yan. Kulang pa yan sa mga ginawa niya sa atin na pangbabyuli. Dapat siya ay mamatay, sigaw ng isang elf. Oo, hindi nila kayang sabihin ito sa harapan ni Charlie dahil takot silang lahat dito, dahil para sa kanila mapanganib itong si Charlie. Maya-maya, si Master Ken ay nakarating kung saan nandun ang nararamdaman nitong spiritual. Laking gulat nito nang makita niya ang nasa paligid niya. Ang mga puno ay nakatambak, at ang mga mag-aaral ay nasa labas ng pagsesenay, at napansin niya si Charlie ay sugatan. Ano ang nangyari rito? Bakit lubhang sugatan si Charlie? Maya-maya napatingin si Master Ken kay Sophie. Ano? Kay Sophie pala ang lakas ng spiritual na iyon na nagtataglay na mapanganib na aura. Bakit ang bilis lumakas ang spiritual na tinataglay nito ni Sophie? Hindi gantong spiritual ang aking naramdaman nung sila ni Lin ay naglaban. Oo, hindi alam ni Master Ken na may natutulog palang lakas ito si Sophie sa kanyang katauhan. Mas lalo pang nagulat si Master Ken nang mapansin niyang ang itim na usok na bumabalot sa buong pagkatao ni Sophie. Ano? Nakita ko na ang itim na usok na yan dati. Hindi ko lang naalala kung saan at kung kanino ko to nakita. Ngunit ang itim na usok na nakabalot kay Sophie ay mas malakas. Nag-isip si Master Ken at maya-maya na pagtanto niya. Tama, nakita ko na ito sa prinsesa ng mga mangkukulam na elf. Ang aura na bumabalot kay Sophie ay ganon na ganon din tulad sa prinsesa ng mga mangkukulam na elf. Nung siya ay pilit na kinulong at nais ng lahat na patayin ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ang prinsesa na iyon ay naglabas ng isang mapanganib na spiritual at ang lakas ni ito ay sobrang lakas. Ngunit hindi ito nagtagal, sa tulong ng hari ng mga elf ay ito ay natalo. Bulong ni Master Ken sa kanyang sarili. Huwag mong sabihin si Sophie ay anak ng prinsesa ng mga mangkukulam na elf. Gulat na gulat ito si Master Ken. Naku, nasa panganib lahat ng nandito. At ito ay tumingin kay Charlie. Charlie, may ginawa ka ba na hindi nagustuhan ni Sophie? Tanong ni Master Ken. Nang marinig ito ni Charlie. Master Ken, tulungan mo ako. Tulungan mo ako sa panganib na dala ng babae na iyan, isa siyang demonyo. Sabi ni Charlie. Oo, tama si Master Ken at Charlie. Si Sophie ay isang anak ng prinsesa ng mga mangkukulam na elf. At ito din ang anak ng hari ng mga demonyo.
na pinakakinakatakutan sa buong daigdig. Na kahit sila Dax Chester at buong pamilya Darby ay sobrang iniiwasan ang lakas ng hari ng mga demonyo. At si Daryl ay lalong nagpapalakas dahil alam ni Daryl na hindi niya pa kayang matalo ang hari ng mga demonyo. Ang hari ng demonyo ay gumawa ng napakasamang gawain sa prinsesa ng mga mangkukulam na elf. Habang ang hari ng mga demonyo ay nagpupunta sa iba't ibang lugar sa mundo, napadpad siya sa lugar ng mga elf. Dati ang lugar ng mga elf ay hinahati ito sa dalawang kaharian. Ang isang kaharian ay para sa mga mangkukulam na elf at isa ay para sa mga normal na elf. Sa araw na iyon ang haring demonyo, ito ay nagbalat kayo na isang elf din. At naisip nito magpanla ng kanyang lahi sa lugar ng mga elf at balang araw ito ay kanyang kukunin. Nang hindi namamalayan ng lahat, ang hari ng mga demonyo ay nakapasok sa kaharian ng mga mangkukulam na elf. Nung gabi habang natutulog ang prinsesa ng mga mangkukulam, may ginawa ang haring demonyo sa prinsesa ng mga mangkukulam na elf. At ito ay kanyang pinagsamantalahan. Hindi nakagalaw ang prinsesa ng mga elf dahil ginamitan ito ng spiritual ng haring demonyo, at ito ay nagtagumpay. Lumipas ang mga araw, ang prinsesa ng mga mangkukulam na elf ay itinago ito sa kanilang lahi. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti na napapansin ang tiyan ng prinsesa ng mga mangkukulam na elf. At ito ay kumalat sa buong lugar ng mga elf. Para sa kanila wala naman nobyo ang prinsesa ng mga elf. Kaya pumasok sa isip ng mga elf ang prinsesa ng mga mangkukulam na elf, ay nilagyan ng panla ng haring demonyo. Oo, alam ng mga elf ang gawain ng haring demonyo na ito ay pumupunta sa iba't ibang lugar sa mundo upang ito ay magpanla ng kanyang lahi, sa iba't ibang nilalang. Sa ganun pangyayari, ang pinakahari ng mga elf na ama ng asawa ni Master Ken. Nagpasya itong wasakin ang kaharian ng mga mangkukulam na elf, at pag-isahin na lang ang kaharian. Nangyari na ang lahat, at sa lugar ng mga elf, isa na lamang ang kaharian dito. Ito ang kaharian na pinamumunuan ng ama ng asawa ni Master Ken. Kinulong ang prinsesa ng mga mangkukulam. At nais nilang patayin ang sanggol sa sinapupunan nito. Dahil para sa kanila kapag sinilang ang anak ng demonyo, lalo na sa prinsesa ng mga mangkukulam na elf pa ito nagpanla, ito ay magiging masamang nilalang. At ito ay magiging panganib sa kanila. Ngunit may isang elf ang nagligtas sa prinsesa ng mga mangkukulam. Ito ay itinago sa liblib na lugar. At lumipas ang ilang buwan. Pinanganak ang anak ng prinsesa ng mga mangkukulam at ito si Sophie. Nung pinanganak ito, ang prinsesa ng mga mangkukulam ay nasawi. Kaya nagpasya ang isang elf na tumulong sa prinsesa ng mga mangkukulam na elf. Nadalan ulit ang sanggol sa lugar ng mga elf. At ito ay pinalabas na anak niya. Oo, ang tumulong sa prinsesa ng mga mangkukulam na elf ang kapatid ni matandang Loss. Maya-maya, naisip ito ni Master Ken. Nako, kailangan napigilan ko itong si Sophie. Bago pa mapansin ng mga matatandang elf ang kanyang tinataglay na spiritual. Mabilis na kumilos si Master Ken. At ito ay nakaisip ng isang paraan. Hinanap niya agad si Yui at nang makita niya ito, mabilis na lumapit si Master Ken kay Yui at agad nitong inutusan si Yui na gumawa siya ng mga salita, gamit ang mga dahon. Upang ito ay mabasa ni Charlie. Yui, kayo pala Master Ken. Si Charlie ay may ginawang hindi maganda, sabi ni Yui kay Master Ken. Nais nang sabihin ni Yui ang ginawa ni Charlie sa lugar ng mga mangkukulam na elf at kay matandang Loss. Ngunit, agad-agad nagsalita si Master Ken. Kailangan natin matago ang tinataglay ni Sophie na spiritual. Sabi ni Master Ken kay Yui. Wala na tayong oras, tsaka ko papaliwanag sa inyo mamaya. Gumawa ka ng salita malapit kay Charlie gamit ang iyong kakayahan, Yui. Gamitin mo ang mga dahon upang makabuo ng mga salita. Sabihin mo na kailangan hindi mawala ang pagka-focus ni Sophie sa kanya. Gawin niya lahat upang sa kanya lang tumuon ang pansin ni Sophie. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!